Okay, so magandang umaga sa inyo sa atin lahat mga pinipili natin mga taga-subaybay. Tayo po narito po muli na naglalay po tayo. Tayo po ay mag-aaral ng salita ng Panginoon. Good morning po sa ating lahat. Bago tayo mag-aaral ng salita ng Panginoon, tayo po ay manalangin. Tayo po ay manalangin. Dakila, mabaling ko sa kanyang sumalang. Salamat Ama sa buhay. Libag ng pagpatulog, sa inyong pangingatan, sa inyong pagpatulog at binigay na po ng panabang buhay. Tuloy ka pong pinapapuro ng Ama sa inyong dakilang pangalan. Itaas po ang inyong dakilang pangalan, Ama, at sa umagang ito. Ang pakikisama po ng Banal Espiritu na siyang mag-uloy at magbigay ng Panginoon sa amin at ng karunan. Salamat din Panginoon sa inyong pag-ibig na patuloy pinapadama na walang hanggang pag-ibig na aming naranasan. Sa inyong binabalik marit salamat sa pangalan ng tagapagligtas ng Jesus. Amen. Okay, tayo pong muli ang mag-aaral ng ngayon po ay Martes, March 31. Tayo po ay makatapos ng ating buwan, ng ating buwan ng Marso 31. Okay, sa magandang umaga pong muli, tayo ay salamat sa Panginoon dahil sa kanyang walang hanggang pag-ibig. Ngayon pong araw ng Martes ay tayo po ay mag-aaral ng salita ng Panginoon. Ang title ng ating pag-aaralan ay Walang Hanggang Pag-ibig. Ang lesson 1 po natin ngayong week ay ating pong babanggitin. Sabi po dito, matapos ilarawan ng ating malahiningang kalagayan, sinabi na Jesus na ito ay isang bagay na dapat mapanagumpayan. Ang magtagumpay ay pagkakalibang ko ng umupong kasama ko sa aking trono. Gaya ko naman na nagtagumpay at umupong kasama ng aking Ama sa kanyang trono. Sabi po ng Apokalipsis Kapitulo 3:21. Para sa ilan sa atin, maaaring ito na ang pinakamahuling para sa ilan sa atin, maaaring ito na ang pinakamalaking labang haharapin. Ang pagkilala sa ating kahinaan at nagtitiwala sa sariling kalagayan, pagtanggap sa pagsaway ng Jesus, pagsisisi, at pagtanggap ng damit ng katwiran ng Jesus. Sa atin na may mga matang tunay nagkakita, ang mga dito ay naunawa ni Jesus ang ating pagiging malahiningang kalagayan at nakikiisa sa atin. Hindi ibig sabihin na siya ay naging malahinga rin. Sinabi niya, ang magtagumpay gaya ko naman na nagtagumpay. Apocalypse chapter 3 verse 31. Dahil siya ay namatay para iligtas tayo. Nalampasan ni Jesus ang kasalanan at ang kaparusahan nito. Nauunawaan niya ang mga paglaban natin laban sa kasalanan at nangako siyang tutulungan tayo. Maraming tao sa Biblia ang tumugos sa pangalan ng Diyos na makipagtipan sa Kanya. Ito ang pangunahing kwento o tema ng buong Biblia. Kapag tinignan natin ang ilan sa mga tao ito, makikita natin ang iba-iba ang paraan ng pakikitungo ng Diyos sa kanila sa iba't ibang pagkakataon. Anong itinuturo sa atin ng mga salaysay na ito tungkol sa paraan ng pakikitungo ng Diyos sa mga tao? Bakit? Sa iba't ibang sitwasyon. Genesis chapter 2, atin pong babasahin ng Genesis chapter 2, verse 7. Chapter 2, verse 7. Ano po kayang kalagayan ng tao, mga kaibigan? Verse 7. Basahin po natin, verse 7. Ang sabi po dito sa verse 7, at nilalang ng Panginoon, Panginoong Diyos ang tao mula sa labok ng lupa, at hiningahan ang mga butas ng kanyang ilong, at hiningahan ng buhay, at ang tao ay naging buhay na kaluluwa. Basahin din po natin ang Genesis chapter 3, verse 8 and 10. Ang sabi po rito, narinig nila ang tinig ng Panginoong Diyos na lumalakad sa lamanan. Sa malamig na bahagi ng maghapon, nagtago ang lalaki at ang kanyang asawa sa Panginoong Diyos. Sa mga punong kahoy sa lamanan, tinawag ng Panginoong Diyos ang lalaki at sa kanya sinabi, saan ka naroon? Sinabi niya, narinig ko ang iyong tinig sa lamanan at ako'y natakot sapagkat ako'y hubad at ako'y nagtago. Yun po ang unang pagkakasala. Ang unang ginawa ng Diyos sa tao ay hinihingahan ng butas ng ilong na binigyan ng buhay. At sa pangalawang pagkakataon na magkasala po ang ating unang mga magulang, si Eva at Adan. Yan po ang kanilang kalagayan. Kaya sabi rito sa Genesis chapter 5 verse 24, ating pong basahin. Genesis chapter 5 verse 24, ang sabi sa 24, lumakad si Enoch na kasama ng Diyos at hindi na siya natagpuan sapagkat siya'y kinuha ng Diyos. Yun po yung pakikitungo ng Diyos sa tao sa sitwasyon ng iba't ibang tao. Sa Genesis chapter 6, basahin po natin, verse 13. Ang sabi po sa 13, at sinabi ng Diyos kay Noe, ipinasya ko ng wakasan ang lahat ng laman sapagkat ang lupa ay napuno ng karasan nila. Ngayon, sila ay aking lilipulin kasama ng lupa. Yun po ang sabi sa Genesis chapter 12, basahin po natin. Ang sabi po rito sa Genesis chapter 12, verse 1 and 4. Sinabi ng Panginoon kay Abraham, umalis ka sa iyong lupain, sa iyong mga kamag-anak, sa bahay ng iyong ama, at pumunta ka sa lupain itinuturo ko sa iyo. Gagawin kitang isang malaking bansa, kaya ating pagpapalain. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan, at ikaw na magiging isang pagpapala. Pagpapalain ko ang magbibigay ng pagpapala sa iyo. At susumpain ko ang mga susumpa sa iyo. At sa pamagitan mo, ang lahat ng mga angkan sa lupa ay pagpapala. Verse 4.
Kaya umalis si Abram ayon sa sinabi sa kanyang Panginoon. At si Lot ay sumama sa kanya. Si Abram ay may 75 taong gulang nang umalis siya sa kanya. Ang sabi pa po sa Exodus chapter 34, ito po basahin ng Exodus 34 verse 29. 34 verse 29. Exodus 34 verse 29. Basahin po natin ang 29. Nang bumaba si Moises sa bundok ng Sinai, nadala ang dalawang kapis ng papel ng kaputuan sa kamay niya. Habang bumababa siya sa bundok at sinabi, ay hindi nalalaman ni Moises ang balat ng kanyang mukha ay nagliliwanag dahil sa pakikipagpusa niya sa kabila. Yun pala, mga kaibigan, ang Diyos po ay may walang hanggang pag-ibig at mayroon rin siya magandang relasyon para sa kanyang mga anak. At sabi dito, maging si Yaman ay physical na lumakad kasama ang kanyang mga anak o nakipag-usap lamang sa kanila. Ang katotohanan ay palaging hangad niya na maging malapit sa sangkatauhan. Ano mang kalagayan ng iyong relasyon sa Diyos, ngayon nais niyang mapalapit ka sa Kanya. Mabasa natin ang kaisipang ito sa Jeremiah chapter 3, 31. Sa Jeremiah chapter 31 verse 3 and 4, basahin po natin ang Jeremiah chapter 3 at chapter 31. 31 verse 3 and 4. 31 verse 3 and 4. Ang sabi ko dito sa 3:4, ang Panginoon ay nagpakita sa kanya mula sa malayo. Inibig kita ng isang walang hanggang pag-ibig, kaya ipatuloy ko ang aking kagandahang loob sa iyo. Muli kitang itatayo at ikaw muling maitatayo, o birhen ng Israel. Muli mong gagayakan ang iyong sarili ng mga tamburin at lalabas ka sa pagsasayaw ng mga nagsasaya. Ang pala mga kaibigan, na sila po ay mababasa rin po natin na sila po ay nagtagumpay dahil sa pag-ibig ng Diyos na binigay sa kanila. Ang Panginoon ay nagpakita sa akin mula sa malayo na nagsasabi, iniibig kita ng walang hanggang pag-ibig. Kaya't ipagpapatuloy ko ang aking kandahang loob sa iyo, muli kitang itatayo at ikaw ay muling maitatayo. Kung pag nagsisimula o tatapos ang iyong araw ngayon, hinahanap ka ng Diyos at naghihintay. Nagnanais na ilapit ka sa Kanya. Nais na niyang itayo o muling itayo ang iyong relasyon sa Kanya. Kung hindi mo ito mangyari, ang mali ay nasa iyo, wala sa Kanya. Tanong po sa atin sa kaulihan nating tanong, ano-ano ang mga bagay sa iyong buhay ngayon na kung hindi malalampasan ay makahadlang at nagpapahina sa iyong relasyon? Ano po ba ito, mga kapatid? Ang relasyon natin na nagpapahiwalay sa atin sa Panginoon ay yung hindi tayo magsisi at lagi nating niyayakap ang ating mga kasalanan. Kaya ang gusto po ng Panginoon na malampasan po natin yung hindi nakadlak sa relasyon natin sa Panginoon, kundi iwaksi po natin yung mga kasalanan ginawa. Kaya salamat po sa Panginoon sa walang hanggang niyang pag-ibig para sa atin. At kahit saan man tayo kahit nasaan man tayong panahon, iba-ibang panahon, kahit anong mga pagsubok sa buhay natin, ay tayo ay maging matatag ang relasyon natin sa Panginoon. Kaya sa umagang to, ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil tayo ay binigyan ng walang hanggang pag-ibig. Kaya nasa sa atin po ang ating mga desisyon, nasa ating mga kamay, ang tunay na desisyon ng ating pagpapasakop sa Panginoon sa buhay niya. Walang hanggan sa walang hanggang pag-ibig niya. Tayo po ay mag-aral na muli sa kinabukasan ng ganito ring oras. Tayo po ay manalangin. Tabi lang mga pag-ibig sa tayo sa malak. Salamat sa walang hanggang pag-ibig at patuloy na pagpapatawad sa aming mga kasalanan. Patuloy na pagpalain ng aming mga kapatiran sa buong salitan, lahat ng mga magagawa. At patuloy na gabayan kami ng Ibang Espiritu na sa aming pag-aaral ng mga salita, naway maging kaya kami at ito'y maging pagkain ng Espiritu sa aming pang-araw-araw pamumuhay at habang kami naghihintay sa inyo. Kaya nung binabalik ang paborito, salamat sa Panginoon tagapagligtas ng Yesus. Amen. Okay, hanggang sa muli nating pagkikita.